Bumoto na ang House Justice Committee. May probable cause ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Live siyang nag-uulat mula sa Batasan. Isaiah, ano na ang naging takbo ng botohan? Kurina, sa botong 53-0, unanimous ang naging desisyon ng House Justice Committee para deklarang may probable cause o sapat ang mga batayan ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. At yan nga ang third and fourth impeachment complaint. So ruled. That concludes our voting. And the chair pronounces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. With that, we direct the committee to prepare the necessary committee report. Subalit bago yan, Kurina, ay may ilang pang mga mambabatas ang sumubok na pumigil na maganap ang botohan ngayong araw dahil nga sinasabi nila dapat pa magkaroon ng isang pagdinigong isa pang pagkakataon si Vice President Sara Duterte para humarap nga dito sa Kamara. Pero ayon sa mayorya ng mga miyembro ng komite ay kailangan ng ituloy ang botohan ngayon dahil naging sapat ng araw ang panahon para bigyan ng pagkakataon si VP Sara na humarap sa mga pagdinig, ngunit hindi nagpakita ang bise. Mahaba ang naging talakayan ng mga miyembro ng komite kaugnay sa pagbubukas ng sealed box na naglalaman ng tax records ni VP Sara. Sako po sa kapangyarihan natin, kasama sa mandato natin, flowing from the Constitution itself, to do that, to open the box and examine the contents of the box. Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause. Kung may usok ba sa likod ng apoy. Ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyadong dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. Pero sa hinaba-haba ng talakayan, sa pagsasantabi rin sa kahon ng ending. Sa botong 38-6, hindi na nasilayan ang tax records ng bise. Sumalang din sa pagdinig ang kontrobersyal na video ni VP Sara. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Hindi raw talaga ito joke dahil ayon sa NBI, 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition ang kinahaharap ngayon ng bise. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Kurina, base nga dun sa video ni VP Sara, masasabi natin na ito ay conditional. Dahil kung pakikinggan nga natin, ang sinasabi ni VP Sara ay kikilos lamang yung kanyang inutusan ay kung siya ay unang papatayin. No? Doon pa lamang papatayin itong first couple at si former House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon sa mga mambabatas, Kurina, kahit pa ito ay tinatawag na conditional threat, ito pa rin daw ay labag sa batas. This is an impeachable offense which violates the Constitution. Thus, it is betrayal of public trust. Thus, it is a high crime, regardless of whether it is a threat, because of the gravity of this act by the Vice President. Kurina, sinabi rin kanina ng NBI na kasalukuyan na rin sila nagsasagawa ng investigasyon kaugnay naman sa mental condition ni Vice President Sara Duterte. Yan nga ay dahil sa mga nakaraang pahayag ng bise. At kabilang nga rin sa mga ipinakita kanina sa pagdinig ay yung ilang mga past videos ni VP Sara at maging ng kanyang mga kaanak. Kabilang nga dyan yung kay Pulong Duterte. Nitong nakaraan ay sinabi niya na ulo lang ni PBBM ang kanilang kailangan.
Samantala, Corina, dahil nga ito nga ay diniklarang may probable cause, bubuo na ang House Committee on Justice ng kanilang committee report at ito ang isusumiti nila sa plenaryo ng Kamara. Corina. So Isaiah, kailan naman inaasahang tatalakayin sa plenaryo ang impeachment? Corina, on Monday, we are expecting na, na bubuo na ng committee report ang House Committee on Justice kaugnay nga sa mga naging pagdinig nila kaugnay sa complaints o mga complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At matapos ito, isasumiti nila ito sa plenary, and after that, magkakaroon lamang ng deliberation ang mga mambabatas at doon na nga, Corina, ay magsasagawa na sila ng botohan, which is 1/3 votes ang kinakailangan na boto mula dito sa House of Representatives. Katumbas yan ng 106 votes ng mga mambabatas. Corina. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasan. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.